pagpapalain ka sa bawat mong sakripisyo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 12, verses 24 to 26, and I read it for you. Very truly I tell you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains just a single grain. But if it dies, it bears much fruit. Those who love their life lose it, and those who hate their life in this world will keep it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, there will my servant be also. Whoever serves me, the Father will honor. Tila walang halaga ang isang butil ng palay kung pagmamasdan. Napakaliit, ordinaryo, at halos hindi napapansin. Ngunit kapag itinago mo lamang ito sa lalagyan, mananatili itong isang butil. Subalit kapag ito ay naitanim sa lupa, namatay sa kanyang dating anyo at tila nawala, doon nagsisimula ang isang bagong buhay. Unti-unti itong sisibol at magbubunga ng higit pa kaysa sa inaakala natin. Ganito rin ang buhay ng tao. Minsan, ang pinakamalalaking bunga ay nagmumula sa mga sakripisyong tila lugi sa paningin ng mundo. Sinabi ni Jesus, malibang ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito'y mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, magbubunga ito ng sagana. Hindi lamang niya ito sinabi tungkol sa kanyang sariling kamatayan, kundi bilang paanyaya rin sa lahat ng kanyang mga alagad. Ang tunay na buhay ay matatagpuan sa pag-aalay ng sarili, hindi sa pagkapit lamang sa sariling kagustuhan. Ito ang nakita natin sa buhay ni Santa Maria Goretti. Bata pa lamang siya, ngunit pinili niyang manatiling tapat sa Diyos kahit na humantong ito sa pag-aalay ng kanyang buhay. Higit pa rito, bago siya namatay, pinatawad niya ang taong nanakit sa kanya. Sa mata ng mundo, tila natalo siya. Ngunit sa mata ng Diyos, siya ang tunay na matagumpay. Ang kanyang maikling buhay ay naging binhi na namunga ng kabanalan, kapatawaran at pagbabalik loob ng napakaraming tao, kabilang ang mismong taong gumawa ng krimen laban sa kanya. Hindi naman lahat sa atin ay tatawaging mag-alay ng buhay tulad ni Santa Maria Goretti. Ngunit araw-araw, inaanyayahan tayong mamatay sa ating pagmamataas, sa ating galit, sa ating pagkamakasarili at sa ating kasalanan. Kapag pinili po nating magpatawad kaysa maghiganti, magmahal kaysa magkimkim ng puot at maglingkod kaysa unahin ang sarili, may isang lumang pagkatao ang namamatay at may bagong buhay na sumisibol. Marahil ang mga maliliit na sakripisyo natin ngayon ay parang walang kabuluhan, ngunit sa kamay ng Diyos, walang pag-aalay ang nasasayang. Ang bawat tapat na pagsunod, bawat tahimik na pagtitiis at bawat pagpapatawad ay may binhing tiyak na magbubunga sa tamang panahon. Ang butil ay kailangang mamatay upang magbunga. Ganon din ang ating puso. Kapag inialay natin ito sa Diyos, ang ating buhay ay magiging pagpapala sa marami. Ang kabanalan ay hindi nasusukat sa haba ng buhay, kundi sa lalim ng pagmamahal na iniaalay natin sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng pusong handang mag-alay, magmahal at magpatawad, tulad ni Santa Maria Goretti, naway mamunga ang aming buhay para sa iyong kaluwalhatian. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.